Ito naman si Erwin. Erwin, bukod sa mayabang ka, nagdudunong-dunungan ka pa sa batas. Hindi ka naman abogado. Wow, magkonsulta ka muna. Unang-una, paano magkakaroon ng usurpation of authority? Wala naman naganap na hearing ng Blue Ribbon Committee doon. Mm. Questionable nga yung kayong dalawang grupo, both of you are claiming to be the legitimate. Wala. Ang nangyari doon, parang nag-meeting-meeting lang sila doon. Mm. Wala naman nagkaroon ng blue ribbon kasi nga wala naman yung mga dapat na umupo ron para tawaging formal. Oh, Mm. yan ang problema hindi ka lang pala low bending, low breaking, ano pa. You're usurping Yeah. the judicial and legal competence of the lawyers. Mukhang gusto na nila talagang buwagin ang buong Kongreso at magkaroon na ng revolutionaryong gobyerno eh. Mm. Talagang sobrang inis na sila. From the executive to the legislative, pati nga Korte Suprema, nababagalan sila. Mm. Sabi niya, ano ba ito? Wala ka nang mapuntahan. Punta ka sa Korte Suprema, o kagaya ng petition mo, sabi niya, 14, 15 buwan na, hindi naman nag-a-action. O, paano? Sabi niya, yung senador, mga senador naman, ang gulo-gulo nila. Mm. Ito naman presidente, kung pumorma, akala mo walang kinalaman. O, sabi niya, ano nang ang gagawin? Regardless of kung sino ang subject ng suspension na senador, sa aking pananaw dyan, mali yan. Unang-una, yung tinatawag na constitutional presumption of innocence will always apply dahil hindi pa convicted yan eh. Yung sinasabing suspension na yun, sa tingin ko, hindi tama yon. Kasi medyo Well, unang-una, yung petisyon, tama yan. Except that, dapat noon pa yan, ipinail. Pinatagal-tagal pa nila. Pangalawa, hindi dapat darating yan sa ganyang gulo kung bilang Senate President, ginamit niya yung kapangyarihan at ang rules ng Senado upang hindi magkagulo. Mawalang galang na kasi number one, nung sila ay nag-walk out yung grupo, ang faction, kabila, yun nung sana kaya nag-walk out sila dahil ayaw nilang magkaroon ng quorum kasi gustong amyendahan yung rules ng grupo ng Cayetano or rather ng Gatchalian na baguhin ang rules kung saan pwedeng online bumoto, mag-participate si Senador Bato. Although actually, yung rules na yun, pabor sa kanilang lahat. mm. Nung mag-walk out, sana pinaaresto niya ang isa o dalawa. Di sana nagkaroon ng quorum. O ang ginawa niya, sa halip na ganon, the following day, sila nag-boycott. Hindi ko maintindihan bakit kaninong idea yung nagbo-boycott kayo. Mali eh. O, tingnan nyo. Kaya nagkagulo kayo. Karoon ng palitan. Nagpalitan ng literato. Hindi mo na malaman kung anong mangyayari. May naghain ng petition, mali naman. Mm. Ngayon, naghain kayo ngayon. Sabi ko nga, dapat nga kowaran to dahil tinanggal siya. Effectively, he was ousted from the Senate presidency kasi hindi na siya sinusunod ng mga staff ng Senado. At kinikilala siya ng presidente ng bansa at ng House of Representatives. Kaya effectively, tinanggal siya. Kaya dapat kuha na to. Pero ganun pa man, yung petition naman lahat naman sila apektado. Kaya pa pwede rin pumasok yun. Pero sana hindi nangyari yan. O, tingnan nyo. Yung, di ba, supposed to be ngayon yung special session? Yes, Attorney San. Ngayon, di mamaya malalaman natin kung sino ang atin at kung atin. Wala naman, may sinabi ba siya na atin sila? So far, Attorney Sal, wala pang binabanggit si SP Cayetano. Pero
inaasahan ng kabilang block nila Senator Win Gatchalian na sana ay dumalo sila pa rin. Since meron ng petition ng Korte Suprema, sa Korte Suprema, dapat yan, wag muna nilang ituloy. Mm. Kasi yung mangyayari yan, kung magkaroon sila ng session, at gagawa na naman ng kung ano-anong mga galaw nila, na kini-question nga nila ang legitimacy, o edi, sayang lang, mawawalan na naman ng saysay yan. Mm. Unless, of course, magkaroon ng tunay na halalan na ang quorum ay 13. Kasi kung meron, ang gagawin lang nila doon sa mga hindi dapat na ginawa, pwede nilang i-adapt na legal lahat yung mga ginawa nila noong nakaraan. Mm. Pero alam nyo, hindi dapat nangyari yan. Kung tama lang yung mga ginawa nila. Ang problema, ewan ko ba kung naku, kung ako ang teacher nila, puro bagsak sila. Kaya hindi Unang-una, eto na naman sila. Eto na naman, hindi na kayo natuto. Pamali-mali na naman ang ginawa nyo. Yung Blue Ribbon Committee, yang si Defensor, hindi naman siguro yung unang-una, hindi siya dapat nag-anunsyo. Ang dapat nag-anunsyo niyan, yung grupo ni Cayetano. Kung sino man ang chairman o sub-chairman, siya dapat nag-anunsyo. But, tingin ko naman, ito naman si Defensor, hindi naman siya mag-anunsyo kung hindi siya sinabi mag-anunsyo. Di ba? Ang problema, hindi naman sila dumating. Kaya nga magulo sila. Hindi mo maintindihan kung ano talaga mga galaw nila. Kaya yung sabing nalilito ang tao, talagang malilito nga lahat ng tao sa inyong lahat. Kayo, both factions, napakagulo nyo. Hindi kayo makapagantay ng desisyon ng Korte Suprema. At gaya ng sinabi natin kanina, sana hindi nangyari yan. Kung marunong lang ang Senate President na pinaaresto niya nung mag-walk out, kinuha niya, pinaaresto niya yung isa o dalawa para nagkaroon ng quorum at natuloy yung trabaho nila. Wala eh. Yung mali, sinagot mo rin ng mali ng walkout. Kaya nagkakagulo kayo. Maniwala kayo, alam nyo, kahapon, kagabi, meron ho tayong mga kapulong na mga professional, mga negosyante rito. Iisa ang sinasabi nila, talagang they're disgusted with what the senators are doing. Talagang sabi nila, mukhang gusto na nila talagang buwagin ang buong Kongreso at magkaroon na ng revolutionaryong gobyerno eh. Talagang sobrang inis na sila. From the executive to the legislative, pati nga Korte Suprema, nababagalan sila. Sabi niya, ano ba ito? Wala ka nang mapuntahan. Punta ka sa Korte Suprema, o kagaya ng petition mo, sabi niya, 14, 15 buwan na, hindi naman nag-a-action. Paano, sabi niya? Yung mga senador naman, ang gulo-gulo nila. Ito naman presidente, kung pumorma, akala mo, walang kinalaman. Sabi niya, ano nang gagawin? Kaya nga, di ba sabi ko, kasi naman ayaw din kayong lumabas sa kalsada. Lumabas tayong lahat sa kalsada. Ipahayag natin ang ating pagkadisgusto araw-araw. Para mayanig naman itong mga ito na makinig sa atin. At saka isa pa, uulitin natin ang panawagan natin. Yan ang mga taong bayan. Hindi yung lalabas yan kung kayong mga nasa kapangyarihan, mga senador, lahat ng mga national officers na sa tingin nyo, mali ang ginagawa ng administrasyon. Abay, manguna kayong lumabas sa kalsada. Hindi yung nanunood lang kayo. Nung panahon namin sa matandang Marcos, lahat ng mga senador noon nasa kalsada. Sila Tanyada. Yan. Di ba naglabasan sila? Joke mo. Yung mga senador noon, nagpapabomba. Kahit barilin sila ng tubig, ng mga tear gas. Hindi po ba? Kami namang mga batang abogado nandun, kahilera din nila. Dapat po ganoon. Ang problema, hindi yung nagkakaisa, kanya-kanya. Yung isa gusto accountability, yung isa gusto resign.
Yung isa naman gusto pabagsakin ng gobyerno. Sabi ko, bakit di kayo magkaisa? Pwede naman yung accountability. Pag inusig mo yung mga accountable, o hindi ba ang resulta nun tanggal sa pwesto? Yung resign, ganun din. Tanggal din sa pwesto pag mag-resign. Ba't di kayo mag-combine? Iisa kalaban. O saka na lang kayo mag-away sa 2028 sa halalan. Kanya-kanya. Pero sa ngayon, kung gusto talaga ninyong magkaroon ng pagbabago at usigin ang mga nagnakaw ng pera ng bayan, magkaisa muna tayong lahat. Ito naman si Erwin. Erwin, bukod sa mayabang ka, nagdudunong-dunungan ka pa sa batas. Hindi ka naman abogado. O, magkonsulta ka muna. Unang-una, paano magkakaroon ng usurpation of authority? Wala naman naganap na hearing ng Blue Ribbon Committee doon. Questionable nga yung kayong dalawang grupo, both of you are claiming to be the legitimate. Wala. Ang nangyari doon, parang nag-meeting lang sila doon. Wala naman nagkaroon ng Blue Ribbon kasi nga wala naman yung mga dapat na umupo ron para tawagin formal. Yan ang problema. Hindi ka lang pala low bending, low breaking, ano pa. You're usurping the judicial and legal competence of the lawyers. Regardless of kung sino ang subject ng suspension na senador, sa aking pananaw dyan, mali yan. Unang-una, yung tinatawag na constitutional presumption of innocence will always apply dahil hindi pa convicted yan Yung sinasabing suspension na yun, sa tingin ko, hindi tama yon. That will contravene the Constitution. Kasi ang trabaho ng mga senador, talagang mag-participate dyan. Bakit mo sususpindihin yung kanilang duty, tungkulin, just because nakademanda sila? Para sa akin, kung ako, I will question that provision in the anti-graft or plunder law na unconstitutional yan. Kasi tinatanggalan mo yung senador ng kanyang duty. Hindi naman siya convicted. Wala namang desisyon na perpetually disqualified siya. Bakit mo tatanggalan? Kaya hindi nagtitiwala sa mga dyaryo, mga mainstream, TV, radyo, kasi nga, hindi makatotohanan ng mga inuulat nila. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan. Kaya nagre-rely sila doon sa mga social media, yung mga influencers, may mga nagbablog, may mga podcast. Kasi para sa kanila, ito medyo mas makatotoo ito. Kasi pag meron ka namang balita, alam mo yung balita, pero pag binasa mo sa dyaryo, iba ang lumalabas. May nag-aanggulo sila Makikita mo yung bias. Kaya ayaw na sakalang makinig sa kanila. Nakikinig na lang doon sa mga vloggers, influencers, podcast. Ang problema naman din doon, meron din naman mga bias. At meron din mga fake. May mga fake news na Kaya ang tao, lito talaga. Litong-lito na ang tao. Kapag nakaw silang lahat, nako. Mali naman siya doon. Ano naman tinanggal ng Marcos Jr.? Wala akong tinatanggal. Nandiyan pa rin yung anti-graft law. Saka besides, hindi siya maaaring magtanggal nun. Ang magtatanggal doon yung Kongreso. Yung amyenda, nung i-repeal. Kaya mag-iingat din kayo sa mga komentaryo nyo. Kayo ang magbibigay din ng kalituhan ng tao. Hindi yung totoo yan. Hindi tinanggal ni Marcos yung anti-graft law. Anti-graft law remains there. Plunder law is still there. Only Congress can repeal or amend those laws, not the President. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, mula kay Estelita Rodriguez, wala namang nangyayari sa mga BRC hearing. Pwede kaya na tayong mga taong bayan ang mag-file ng kaso laban sa presidente at sa mga taong tinukoy ng 18 Marines na nasangkot sa korupsyon, pati na rin sa lahat ng mga taong nabigyan ng maleta kasama na ang ICC dahil masyadong nag-abuso ang gobyernong Marcos? Ang talagang dapat mag-file niyan,
Yung ombudsman ang mag-iimbestiga supposed to be niya. Ang problema, ano rin, sumusunod din kasi sa kumpas ng Malacanang, kaya wala na, pati DOJ, ganun din. Hmm. Kaya ang tao talaga disgustado eh. Wala silang mapuntahan. Yan naman Blue Ribbon Committee. Grupo naman ni Ping noon. Hmm. Naku, pinagtatakpan naman. Ngayon na natanggal siya. Banat naman siya ng banat. Hindi mo naman talaga, magulo. Magulo. Kailangan talaga buwagin na kayo lahat. Karoon na tayo ng bagong revolutionaryong gobyerno. Isa na lang. Ang uusigin natin, pag ikaw ay presidente at ikaw ay lahat ng kapangyarihan binigay sa'yo ng taong bayan at mabigo ka, talaga siguradong bibitayin ka. Hmm. Pero sa ngayon, meron mo 317 kayo, 24 ng senador, kung kayong lahat ay gagawa ng katiwalaan, paano namin kayo hahanapin, uusigin? Sa dami nyo, yung iba nga nakalabas na ng bansa, yung iba nagtatago na, paano? Pero kung revolusyonaryong gobyerno, isang presidente, ikaw lang mananagot, bita, yung abutin mo sa amin. Sa harap ng kapangyarihan ibibigay sa iyo. Dahil pati yung legislative power, sa iyo na eh. Constitutional dictator ka na eh. Hmm. Na pinayagan ng taong bayan na maging diktador ka. Pero kailangan ayusin mo. Saligang batas, susundin mo. Ikaw binibigyan ng lahat ng kapangyarihan. Pag hindi mo ginawa, wala ka ng dahilan kung bakit ka mabibigo kasi wala ka ng kongresong ituturo. Kasi yung mga kongresista, mga senador, Iba-iba yung puro mga blocking all my reforms. Hindi na magiging ano yan. Sa tingin ko, yan ang kailangan natin. At least for 15 years, isang constitutional dictator ang kailangan natin na inaprubahan ng taong bayan. Isa lang, wala na munang kongreso. Kaya-kaya mo yan. Isang abogado lang, pwede gumawa ng batas. Tingnan nyo ng panahon ni Marcos Sr. Si Enrile lang ang gumawa nun eh. Kasi kasama lang yung mga fraternity branch ko sa Sigmaro. Pero isa lang, hanggang ngayon, tingnan mo, yung lahat ng presidential decrees natin, umiiral pa rin, ginagamit pa rin. Pero wala tayong kongreso noon. Ayan. Samantala, Attorney Sal, mula naman kay Igab Gabay Kopay, ano yan para may makurakot pa silang pera sa mga ghost projects ng mga congressman? Kapag nawala ang trilyong pondo, kunwari ay iimbestigahan daw, pero wala namang mapapanagot na mastermind sa mga ghost projects dahil sila-sila rin ang nakinabang sa pagbubulsa ng buwis ng taong bayan. Basta ako, lumabas ho tayo sa kalye. Kung gusto nating matinag ang gobyernong ito, let's start. Kaya dito sa Cebu, sabi ko doon sa mga grupong kausap ko kami, kayo pala ang nagsimula ng grupo ni Presidente Duterte nung binuo niya yung noong 2015, 16. Nakakandidato siya, kayo ang lumakad. Gawin niyo uli yun. Dito ko sa Cebu, ang manguna ng paglabas ng gawin niyo muna once a week hanggang maging twice, thrice, hanggang araw-araw tayo. Ako naniniwala lang kayang-kaya niyo. Bahala niyo ba kung bakit? Sabi ko doon sa grupo, sila po nagsimula rito sa inyo. Pero mo, pinatay niya yung mga dayon. Kayo rin, ayusin niyo. Kayo na magsimula. Sasama kaming lahat sa inyo. Okay yan. Sana. Kasi ako, pag nagsimula ang Cebu, sa Davao kasi ako, walang problema doon. Milyon din ng tao na ng problema, hindi rin araw-araw eh. Kaya itong administrasyon kako, natutuwa sa atin. Marami nga silang kalaban, watak-watak naman, nagkakanya-kanya naman, sisiraan pa. Kaya, ayan, divide and rule. Hanggang ngayon, nananatili siya sa kapangyarihan. Hindi po ba? Ayan. Mula naman kay Pursuit of Happiness, ang Supreme Court na ang nagpahayag. Napakalinaw nito. Hindi raw makaintindi ang Gatchalian Block dahil may ibang motibo. Ang manipulahin ng konstitusyon at saligang batas. Yes, Attorney. Ikaw naman, isa ka pa, yung nagsasalitang yan. Mali ka dyan. Ano nagpayag ng mali na? Wala pang payag ang Korte Suprema. Pinaliwanag na natin, hindi ka kasi nakikinig eh. Yung desisyon dun sa nag-file ng isang private citizen, isang teacher,
Mm. Dinismiss ho yun kasi nga hindi siya ang tamang tao o mamamayan na maghahain ng petisyon. Kasi hindi naman siya maapektuhan. Itong bago ngayon, yun, tama kasi Mm. mga senador ang nag-file. Pero yun ang ibig sabihin ng dismissal, hindi nila hawakan ng kaso. Kaya walang desisyon na lihitimo si Cayetano o lihitimo si Gatchalian. Kayo talaga, makinig ko kayong maigi kasi. Ayan. Eto, merong komento pa si Francis Fulache, Attorney Sal. Tama ka, Attorney Panelo, ang Supreme Court ang pag-asa sa pagkakaroon ng katahimikan. Kaso lang, ang Supreme Court ay mas mabagal pa sa pagong. Oo nga, buti pa ang pagong gumagalaw. Siguro yung kahapon, Attorney Sal, kasi meron din silang ginawang oral arguments kaya hindi nila agad na pansin yung petisyon ng mga senador. Ito naman po kaya Edgardo Tiongson, higit pa sa 2 o 3 ang sumasaksi at mayroon namang mga katibayan tulad ng mga larawan, video at mga taong tumatayong saksi. Ano ang nangyari sa kabila nito? Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos dahil may bending the law at breaking the law. Paano na yan? Sino ang kikilos dyan? Ang mata ng nasa itaas ang siyang nakakaalam ng buong pangyayari. Ang kikilos tayo, mga tao. Lumabas tayo sa kalye. Araw-araw. Mag-organisa kayo. Ayan. At meron pang isang mensahe, Attorney Sal, from Glorious Visitation. Pinag-isipan na nilang gamitin ng Avellino case na yan, kaya pilit nilang ipinakulong si Jinggoy para maging kahawig yon ng nasabing kaso. Pero kahawig lang, hindi talaga pareho. Naalala ko tuloy, Attorney, siguro sila rin yung may pakana ng mga lumalabas sa social media na AI tungkol kay Senator Bato na nasa iba't ibang bansa umano para magtago. Gusto nilang palabasin na nasa ibang bansa na talaga si Bato upang maging katulad ng Avellino case. Kaso pinagtatawanan lamang ito sa social media dahil halatang AI naman at wala talaga silang mailalabas na ebidensya na lumabas na siya ng bansa. Kailangan nilang isakatuparan ang paggamit ng Avellino case kaya hinaras nila si Cheese para maging 12 na sila. Mali naman din yung isa ka pa. Mali yan yung Abilino case, yung sinasabi ninyong hawig. Talagang hawig. Pero hindi pwedeng gamitin ng Abilino case kasi nga yung desisyon doon, walang desisyon kaugnay sa quorum. Pinaliwanag na natin yung 4 doon ay sinasabing okay, 12. Pero yung 4, dapat 13. Madaling sabi, di walang desisyon, tablay. Paano nyo gagamitin ng Abilino? Ang problema kasi sa inyo, pati na yung mga gumagamit ng mga abogado, mga justice, hindi nyo binabasang maigi ang kaso. Napapagkakamalan kasi nila, Carlo, yung Yes. 642, akala nila yung 6 ang nagsabi na pwede ang 12. Hindi po. Ang 6 ang sinabi nila, that's a political question. Yung inihain nyo sa amin, kaya hindi kami papasok dyan. Pero yung 6 na yon, 4 doon ang nagsabi, hindi, pwede 12. Kinontra sila nung 4. Hindi, 13. Di walang desisyon. May desisyon lang on the question of whether or not that is a political question that will make the Supreme Court not resolve or assume jurisdiction over the case. Kayo talaga, Ayan. Meron pa pahabol na tanong, Attorney Sal, si Mel. Hindi po pa late yung pag-file ng sa SC ni SP Cayetano, Attorney Sal? Magpapalit na sila ngayon ng leadership. Gaya na sinabi ko, dapat noon pa yan. In fact, dapat nga, hindi na kailangan ng SC kung marunong lang. Marunong lang sila magpatakbo ng Senado. At gaya na rin ang sinabi ko kanina, ang problema, magiging mutin academic yan kung napalitan na. Kung dumating si Villanueva ngayon, 13 na sila, at nagbalasaan sila, o di mutin academic yun ang mga nakaraan. Kaya ang gagawin nila, gaya ng sinasabi ni Chief Justice Moran, na ganyan ang kaso noon Dahil pag tinutuloy niyo yung 12 na kayo meeting ng meeting, nagpapasa ng mga patas na questionable,
Ang gagawin nyo na lang, pag nagkaroon na kayo ng tunay na 13, o i-adapt nyo na lang yung mga nakaraan na dapat na illegal. Gawin nyo na lang, no, we're adapting para maging legal. O yan ang mangyayari dyan. Ayan. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal. At before po tayo tuloy magtapos ay babatiin natin ng mga nanonood sa atin, lalo na sa ating mga social media channels at pages. Hello po, maayong buntag Pinas watching from Hong Kong, from Ellen C. Ruiz. From NEPDOCS naman, Attorney Sal, good morning. And Sir Carlo watching from Oregon, USA. Si John Miklat Gaming and Vlogs, praying for Senate. Si Roxanne Costo watching naman from Queensland, Australia. At si Liap, si Leia Paclibar, at si Joy Andrade, at itong si Agnes Natividad, Attorney Sal. Yan. O, kumusta ho kayo? Palagi na lang namin sinasabi sa inyo na ako kami, araw-araw, kami nananalangin at umaasa na kayo rin nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Kaya kami dito sa Pilipinas, kahit na yamot na kami, disgustado na kami, nagpapalusog na lang kami sa mga katawan namin kahit na hirap kami palusog dahil lang mahal na. Sa totoo lang, pati ako, alam niyo ba ngayon, Yes, ako, naikwento ko sa inyo. Mm. Ako ngayon nag-MRT Mm. para maka menos sa gastos ng gasolina. Mm. Oh. Kaya lang, talaga dapat maghihigpit tayo ng sitron Mm. Wala ganun talaga. Ayan. You have to adjust to the situation. Ayan. Well, Attorney Sal, may nagtanong, pahabol lang. Araw-araw po ba daw kayo nag-MRT? Kasi baka makita nila kayo sa sa stasyon. Hindi naman, basta magiging madalas ang aking pag-MRT. Ayan. Kaya, naku, sa mga palaging nag-MRT dyan, baka makatagpo nyo si Attorney Sal ay, naku, kamustahin nyo na lang po. Nakakatuwa nga kasi Mm. pag sakay ko noon, hindi man ako pinapansin. Siguro, yung Baka pala. nahiya, Attorney. Hindi, akala nila kamukha ko. Kaya lang nung may nagtanong doon sa kasama ko, nung sinabi niya, attorney pala na, wala, naloko na. Yan, di kanya-kanya ng papicture. Sabi ko, kala lang, sabi, tinatanggi ko nga, hindi, kamukha ko nga. Hindi, boses nyo